Ang gandang punto nun ano, pastor. Ang gandang punto na kapagka may sinasabi yung Diyos sa'tin, 'wag mong papagmatigasin yung puso mo. Moses is a faithful servant in the house of God. Jesus is a faithful apostle. Therefore, tayo, tinatawagan din tayo maging faithful. Yes. Yun ang sinasabi sa chapter 3, verse 7 hanggang 19. Tungkol yan kung paano magiging faithful yung tao. At may detalye dyan kung paano tayo magiging faithful. Basahin mo nga, Mark Paul, yung verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Ang tanong, Mark Paul, ano ang tinuturo ni Paul na pamamaraan na maging faithful yung tao? Yung una kita ko doon, yung salitang today. Ang pagiging faithful, Mark Paul, merong tense, may panahon. At yung panahon ng pagiging faithful ay today. Yes. Hindi yesterday. Sabi, nabinyagan ako nung ganito, ganitong taon. Tapos nag-crusade ako, marami ako napabinyagan. Kaya faithful ako. Hindi ganoon, Mark Paul. Hindi past tense ang pagiging faithful. Ang pagiging faithful ay present tense. Today. Kaya mahalaga yung salitang today dito. If you hear His voice, do not harden your hearts. So, ang pagiging faithful din, pakikinig sa tinig ng Diyos. Yes. At yung tinig ng Diyos ay nasa Biblia. Okay? So, ngayon, makinig tayo sa tinig ng Diyos every day. Magbasa tayo ng Bible. That's how we become faithful sa pagbabasa ng Bible, hearing the voice of God and not hardening our hearts. Yung binabasa natin, pinapasok natin sa ating puso. Yan ang nakikita kong paraan. Ang gandang punto nun, pastor. Ang gandang punto na kapagka may sinasabi yung Diyos sa atin, 'wag mong papagmatigasin yung puso mo. Kasi titingnan natin, pastor, ngayon kadalasan ganun ang nangyayari. Kapagka merong paalala ang Diyos, merong something na suway o sabihin nating ibinibigay niya sa atin na mensahe, ang tirada agad natin dahil nga meron tayong church pride, depensahan agad natin, hindi ganyan yung church, ganito yung church, etc. Ganyan ang nangyayari, pastor, dahil sa church pride. Hindi natin ina-allow na hindi kaya tawag ng Diyos yun para maisip ko na talaga kayang may dapat maitama. Ganun dapat, pastor, mag-isip tayo kapag wala tayong connection sa Diyos Hindi natin naririnig yung tinig na yun. Ang nakikita lang natin yung maganda nating nagagawa. Pero ang totoo, pastor, nawawala tayo sa alignment kapag may isang mensahe na marahil galing sa Diyos, nare-reject natin. Kaya ganun na lamang, pastor, nagiging bukas yung isip ko tungkol dun sa mga mensahe na galing sa Diyos. Hindi natin dapat kasi pinapagmatigas.